Tila nabilaukan ng mga kongresista matapos mapag-alamang nasa halos 200 bilyong piso ang naging sobrang pondo ng PhilHealth ng Philippine Health Insurance Corporation noong nakaraang taon. Samantala, anila, nag-umapaw pala ang pondo nila ngayon kahit kakunti lamang ang sinusuka nilang pondo para sa mga Pilipinong hirap gapangin ang pambayad sa pagpapaospital. Upang dalhin po tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Yam Ocampo. Nalula ang ilang kongresista sa halos 200 bilyong pisong sobrang pondo ng Philippine Health noong nakaraang taon. Ito ay matapos mabunyag na nasa 173 billion pesos ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para sa taong 2023. Galing aniya ito sa nakolekta nilang premium sa mga miyembro nito. Hiwalay pa rito ang 38 billion pesos na subsidiya ng PhilHealth mula sa gobyerno at nasa 463 billion pesos na reserbang pondo. Ayon kay Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, nabibilaukan silang mga kongresista sa napakalaking halaga na hawak ng state insurer na magagamit sana ng mga Pilipinong lubog sa utang dahil sa hospital bills. Giit ni Kimbo bakit hindi na lamang taasan ang benepisyo sa mga miyembro nito gayong nag-uumapaw ang kanilang pondo. Pero sabi ng PhilHealth na ilatag na nila ang mga mas malaking benepisyo para sa kanilang ibang benefits package. Samantala, pinuna rin ng kongresista ang pagtaas ng singil ng PhilHealth. Sabi ni Kimbo kung hindi kayang pababain ng singil ay nararapat lamang na suspendihin ang koleksyon upang makatulong sa mga manggagawang Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin. Sa ngayon, aprobado ng komite sa Kamara ang mosyon na himukin ng PhilHealth na isama ang mga persons with disability at mga sangguniang kabataan officials sa automatic coverage. Ako, si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko.